Hoy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Yun, palakpakan. Kamusta lahat? Kamusta? Ano balita sa inyo? Ako kasi ang balita sa akin masyado ako nahirapan dito sa OBS, nakakabuwisit. Naglalag. Anyway, magandang araw sa inyo mga pare. At meron tayong pag-uusapan. Si Romualdez nga ngayon matapang masyado. Nako. Bakit matapang Paring RJ? Kasi sinabihan si BP Sara na nagsisinungaling lang daw. Naku po. Nako. Puro maiinit na issue ang mga nangyayari ngayon. Nako po. So mga pare, bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos para masaya tayong lahat. Okay po ba yon? At syempre pakipollow po ang aking Paring RJ doon sa aking Facebook page at Paring RJ Banatero sa aking TikTok. Okay. Maraming salamat. So, kamusta? At meron tayong bali-balita ngayon mga pare. Kasi meron tayong natutunugan. Teka, patay ko yung music ko kasi seryoso to. Sa atin lang to Kasi meron tayong naririnig, di umano o allege, na itong si Romualdez daw at saka itong si Lisa Marcos nag-away. Ang description pa nga nagsampalan daw. So bakit nag-away? Kasi nga daw nagkakaroon ng guyuan o yung onsihan dun sa paghahatian ng pera. Naabalitaan niyo yung mali-malitang pera, 'di ba? Meron akong video niyan, yung yung parang maangas. Yung ginagawa kong video dati, yung medyo suspense na panoorin nyo yan, nandyan yan sa aking YouTube channel. So kung may time kayo, panoorin nyo. At ito na nga ang balita. Medyo nagkaguyuan daw doon sa paghahatid ng pera. Di umano ha. Ito'y kwento-kwento lang naman at naririnig lang naman natin to. So maaring mali, maaring hindi totoo, maaring tama. Diba? Kasi naalala nyo yung sinabi nito ni Orly, na isipin nyo kasi mga pare, naghahatid na ng pera dyan sa may BGC itong sila Orly sa bahay ni Romualdez tsaka sa bahay ni Zaldico. Ngayon, bakit sila maghahatid pa ng panibagong maleta o yung ibang maleta doon sa isang bahay ni Romualdez malapit sa Malacanang? So, kayo na ang mag-isip bakit malapit sa Malacanang. Kasi kung iisipin mo, naghatid na sila dun sa mga bahay nila sa BGC. Bakit maglalagay pa sila dyan sa may Maynila? 'Di ba? O specifically, malapit sa Aguado yata yun. So malapit sa Malacanang. O magtataka ka dito, bakit naglalagay sila doon? Ibig sabihin, kayo na mag-isip kung anong ibig sabihin. Ano ba ito? Para po ba to mas malapit? Kasi hindi, kung totoo yung sinasabi ni Sergeant Orly na naghahatid sila sa Malacanang, baka kaya sila naghahatid doon, doon nila kinukuha yung pera sa bahay ni Romualdez. Kasi syempre, kung maghahatid kayo ng pera, hindi po pwedeng diretso sa Malacanang. Maraming makakita niyan, di ba? So kailangan merong stop, tawag doon? Parang doon magkikita o doon nila kukunin yung pera. Di umano to ha. So narinig ko lang naman yung kwento na yan. Paniwalaan nyo, kung hindi, okay lang din naman. Pero ito mga pare ang pinakamalupit ngayon. Kasi itong si Romualdez, talaga naman, ang tapang. Sinungaling daw si BP Sara. Panoorin natin to mga pare. Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Uy! Sagot naman ng Palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Hit ng dating speaker, guni-guni
at imbento lang yan ng So hindi lang pala sa flood control o di umano o sa mga project na anomalya dito sa DPWH at sa Congress ang kumukubra si Romualdez. Ayon po ito kay BP Sara, hindi po sa akin ha. Si BP Sara po ang nagsabi niyan. So bukod pala doon sa mga flood control project na di umano, meron pa pala silang pinagkukuhanan na o pinagkukubrahan ng pera sa mga illegal na sugal. Nako. Iba talaga. Ano to mga walang kabusugan sa pera. Ay nako, ipamigay nyo naman yung pera na yan. Hindi naman para sa inyo yan eh. Kaya nagtataksang ang Pilipino para gumanda ang Pilipinas, para ayusin ang Pilipinas, hindi para napupunta lang sa inyo para gumanda buhay ninyo, ganon? Hindi para sa inyo yung pera na yan. Tapos isipin nyo mga pare, 'di ba? Nagkaroon ng mga pagbaha, nagkaroon ng bagyo, yung Ompong, yung bagong bagyo na nakaraan, tapos meron na naman papasok na bagyo. Naku naman. Tapos meron pang masasabi natin na yung nag-earthquake, 6.9 kung hindi ako nagkakamali dyan sa may Cebu. So itong mga, ewan ko parang nagkakataon lang ba na itong administrasyon natin na to ang nakaupo nang nagsunod-sunod yung mga kalamidad? Kasi isipin mo, ewan ko medyo malala parang puro sa atin ng parang sinumpatong bansa na to. Kasi biruin mo, kakatapos lang nung bagyo, signal number 4, 'di ba? Giba nga yung Masbate, tapos meron na naman bagyong papasok. At ewan ko, nakita ko nga, kung hindi ako nagkakamali, parang medyo nag-aalburuto yung bulkan. Hanapin nyo na lang kung saan bulkan nag-aalburuto. So, sunod-sunod yung calamity na nangyayari sa atin. Alam nyo, nag-post nga ako sa aking Facebook page na sabi ko nga siguro pag bumabato si BBM, baka tumigil na itong mga kalamidad na. Kasi parang siya yung malas eh. 'Di ba? Parang siya yung malas. Saka isipin nyo, simula nung pinadukot niya si Pangulong Duterte at ganun din si Pastor Kibuloy, ginipit nila, sinaktan nila, inaano nila, yung KOJC ba, binaboy nila, kumbaga binastos nila, nananahimik, tahimik yung community na yon, ginawa nila ng katarantaduhan, Hindi kaya ito, ako expekulasyon ko lang to Dahil sa ginawa nito ni Marcos Jr. sa mga mabubuting tao, kagaya ni Pangulong Duterte o naglingkod sa bayan kay Pastor Kibuloy, tsaka dun sa mga member ng KOJC na may namatay pa nga, di ba? Isipin nyo yan. So sa mga ginagawa niya na to siguro, ito na yung bawi ng langit. Hindi ko alam kung ito yun pero parang nagtutugma-tugma kasi mga banateros So dahil sa ginawa ni Marcos na katarantaduhan, ito na. Ayan na, pinapakita na ng langit kung sino talaga makapangyarihan. Ako. Naalala niyo yung kwento ng medyo maging biblical lang tayo konti. Okay lang po ba yan? Konti lang naman. So naalala niyo yung yung katigasan ng ulo ng Pero doon sa ayaw niyang pakawalan yung Israel. O Israel, yung mga tao ng Israel, di ba? Pinaano niya, talagang ginigipit niya, ayaw niyang bitawan. Sabi ni Moses, pakawalan mo na para hindi magulo yung bayan natin o yung yung Egypt. Kumbaga, tama ba ako? Baka mali ako mga pare So, nakalimutan ko na kasing kwento yung exact na lugar pero parang Egypt nga yata. So, 'di ba kinulong? Ang tagal ng ginawang alipin yung mga Israelita. So, ang gusto nang mangyari ni Moses pakawalan. Dahil nga sa kanya ang Diyos na nag-utos nga sa kanya na kailangan ilabas mo diyan sa Ehipto, tama Egypt nga. Sa Ehipto ang mga Israel.
parang nagre-reflecto dito sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi sa katigasan ng ulo nito ni Marcos at ginagawang katarantaduhan, masyadong inaalipin yung mga Pilipino at yung bansa natin kung ano-anong ginagawa. Nako. 'Di ba? Sino ang namatay? Sino ang namatay doon? Kinuha yung anak niya. O 'di ba? Wag naman sana mangyari sa panahon na 'yun, pero wala eh. Kung hindi ka pa bababa, bahala ka na. Nasa sa'yo na yan. Ikaw maghihirap niyan. Kasi paubaya mo na BBM yung yung posisyon kay BP Sara. Malamang mas magagawa niya ng maayos 'yan kasi hindi naman siya bangag eh. Ay, sorry. Sige, tuloy natin 'to. Daldal mo naman paring RJ. Vice Presidente. Nasa frontline na balitang yan, si Bean Losban. Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos Totoo sa naman. pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No, No. ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? O, di ba? So, doon pa lang sa sinasabi ni BP Sara na talagang wala na tong administrasyon na to. Wala na. Baka may nakita ba kayo? Tignan mo nga, lumindol na doon lahat-lahat sa Cebu. Hindi pa natin maramdaman yung presidente. Anong nangyari? Wala man lang padala doon na tulong o kung ano man. O kung pumunta man lang sa doon para magmukhang mukhang may ginagawa. Kasi, 'di ba? Isipin mo naman 'to. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ito na naman kinumpir na naman natin. Wala tayong magagawa eh. Noong panahon ni Pangulong Duterte, isipin mo na talagang pagkaupo niya, kaliwat kanan ang nangyayari sa bansa. Kaya nga yung mga OFW natin na hindi nakakauwi dito, pag uwi ng Pilipinas, nalibago. Kasi ang daming mga, alam mo yun, mga nangyari, kumbaga maraming kalsadang nagawa, maraming kalsadang naayos. Di ba? Pero itong si Marcos, hindi mo alam, maraming project ang nawawala. Itong panahon niya. Maraming ghost project ang nawala. Maraming ghost o maraming flood control project na substandard. O inamin niya ni Bryce Hernandez, di ba? Lahat ng flood control project dyan sa Bulacan substandard. So, may pagkakataon o medyo magkakaroon tayo ng baka mamaya umulan ng todo tapos biglang bumawag naman sana mangyari pero expected nyo na kasi substandard eh. Yung mga flood control dyan, baka biglang bumaha o biglang lumakas ang ulan, magigibayang mga yan. Naku, wag naman sana mangyari yun, pero may posibilidad dahil sa mga tarantadon to. Tayo na para sa tao tinipid nyo. O kung maraming mamamatay dyan dahil sa pagkasira ng mga flood control, kaya tinitiis nyo yun? Okay lang sa inyo yun? Mga demonyo talaga kayo eh. So ayan ang achievement ng ating presidente ngayon. Wala talaga, yan talagang sige. Simula nung pagkaupo niya bilang presidente, anong legacy na naiiwan niya? Anong legacy na naiisip mo? Ikaw mismo mag-comment ka diyan, Banateros. Di ba wala? Wala ka may isip. Siguro ang may isip mo yung mga sablay. For example, yung nakakuha sila ng mga droga patungkol sa droga pero walang nahuhuli. O nasa na yun, 'di ba? Puro photo ops lang. 'Di ba? Ganyan lang ang style nila yung papahype nila na may nakulay silang droga mga ilang araw tapos wala na.
Oh. Ano pa? Ano pang mga maaalala mo? Yung dayaan sa eleksyon nung 2025, yung midterm election. Yan ang maaalala mo talaga sa Marcos legacy. Tapos yung mga ipunin yung tubig tapos gamitin natin sa tagtuyot. Yan ang mga maaalala ng mga Pilipino sa Administrasyong Marcos. Anong sabi ni Claire? Anong sabi ni Claire Castro patungkol dito? Ano naman to si ate? Agad naman bumuelo Ayan na. ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman po. Oy. Ito, ilang beses nang napatunayang fake news to, hindi pa rin natigil sa nung katarantaduhan niya. Ito baka gusto mo rin tawaging tanga. Nakita niyo yan? Nakita niyo yung mga pare yung tinawag ni Marcoletang tanga. Kasi independent director nga. Ibig sabihin, hindi siya kasali doon sa mga nangyayari doon. May say lang siya. Yung asawa ni Marcoleta to paliwanag ko lang ng konti. Sana maintindihan niyo. May say lang siya doon sa company. Pero independent siya. Hindi siya nakikisali doon sa mga kitaan noon o yung mga nasa loob noon. Kaya nga independent Ano ba naman? So, pinapalabas nung dapat magkaroon ka ng delikadesa. Dapat medyo umatras ka dyan sa piniimbestigahan mo. Parang ang nangyayari dito, dahil nga, alam mo yun, may sangkot yung asawa ni Marcoleta o yung asawa ni Marcoleta, director doon sa sinasabing company, insurance company, dapat wag na siyang mag-imbestiga dito muna kasi magkaroon ka naman daw ng delikadesa. Hindi nga Hindi nga siya kasali doon. At saka bakit siya, ano ka? Hindi niya magets yung point ni Marcoleta. Talagang, ewan ko kung di umano magkano binayad. Anong lang naman, baka magkano ba ang binayad sa'yo, Mr. Ano pangalan yan? Dalisay? Pangalan nun? Nabansagan na tuloy siya na pambansang tanga. Pinapaliwanag nga sa'yo na ipagdebate ka pa. Abogado ka ba? Alam natin na matatag. Eto, pwede ka maipagdebate dito kasi abogadong tanga dito As kayong tanga. Ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi na nakikita anong ginagawa ng Pangulo. Wala naman sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Wala namang ginagawa Paano mo makikita wala kang ginagawa? Saka hindi na kailangang sirain ang Administrasyong Marcos. Auntie Claire, makinig ka. Hindi na kailangan sirang-sira na yan. Sira na yan Actually, yung pag-atin nga lang, tignan mo ka-demonyo pero isipin mo to mga pare. Yung SMNI lang, si Pastor Kibuloy, naniwala kay Marcos. Kasi nga, kasama si BP Sara. So, itutuloy daw ang build. Hindi mo ka-demonyo nitong Marcos na to. So, naniwala tong siyempre, nagtiwala sila Pastor at SMNI. So, in-interview siya. SMNI lang ang nag-interview sa kanya ng talagang pumayag siya mag-interview. Kasi lulutuin siya dun sa ibang interview So, ganun na nga nangyari. Pero mo, anong kapalit ang ginawa ni Marcos? Unang-una, si Pangulong Duterte, pinalibing yung tatay mo. Nanalo ka dahil kay BP Sara. Diba? Isa pa, nanalo ka dahil kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. Anong ginawa mo? Pinakulong mo si Pangulong Duterte, pinadukot mo, pinadetain mo si Pastor Kibuloy kung ano-anong ginagawa ninyo, pati yung nananahimik na compound, inatake ninyo. Yan mo kakademonyo mo. Pagkatapos kang tulungan ng mga tao na yon, binaboy mo. Gago talaga utak nito Sabagay kung ano daw yan dahil sa di umano ano lang to
Ang hirap kasi banggit. Dahil daw sa pagiging bangag niya, kala niya yung mga pinagagawa niya natural lang o normal lang yun. Wala na naluto na yung utak. Di kaya to si Claire naluto din yung utak. Ito sabi ni Romualdez. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo. Kasi syempre. dating Speaker Martin Romualdez, Siya yung speaker hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagmumula ng umunoy kickbacks. Nako. Pati sa sa illegal gambling. Hoy. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Uy. So, hindi lang siya sa flood control. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Grabe katarantado, no? Hindi na nakontento doon sa... Kasi ang hinahatid sa kanila sa isang maleta daw, maabot ng 48 million isang maleta. So, ilang maleta yon? 46. Hindi pa sila nakontento doon. At kumikickback pa pala doon sa mga illegal na sugal. Ano kaya yung mga yan? Kasama kaya dyan yung mga online gambling? Baka kasama yan, ha? Sige, play. Nang matanong kung sino ang source ni VP Sara sa mga nasabing impormasyon, tumanggi siyang magbigay ng Ay, pangalan. syempre. Pero galing daw ito sa loob ng opisina mismo ni Romualdez. Sa isang pahayag Ayan na. nanindigan si Romualdez na hindi totoo ang akusasyon ni VP Sara na tumatanggap siya ng pera mula sa iligal na sugal. Guni-guni at imbento lang daw ang kwento tungkol sa umunoy. Guni-guni at invento. Siyempre, hindi ka aamin. Demonyo ka eh. Aamin ka ba? Demonyo ka nga. Maleta ng pera. Puro lang naman daw ito salita at walang ebidensya. Dagdag pa ni Romualdez, nakakalungkot daw na ang mismong vice-presidente na Ayan na inakusahan naman. at na-impeach ng Kamara dahil sa maling paggamit ng pondo ang siya ngayong nagkakalat ng kasinungalingan. Oy. Upal. Na-impeach yan dyan sa Kamara dahil sa'yo. Dahil sa pamumulitika mo. At dahil sa di umanong pakimkim mo. Diba? O sino nagsabi niyan? Sino banggit niyan? Diba nung eleksyon si Prasco? Binanggit niya. Pasensya na kayo kasi nagagalit sa kanya yung mga kasama niya o yung mga kalugar niya eh. Bakit ka pumirma sa impeachment, DBP Sara? Pasensya na kayo kung hindi tayo pipirma dyan sa impeachment na yan, wala tayong makukuhang proyekto. Wala tayong makukuhang pondo pag hindi tayo pumirma dyan. O, di lumabas na ikaw talaga. Hindi matutuloy ang impeachment na yan kung hindi mo tinrabaho. Bakit? Na-impeach ba si BP Sara? Hindi naman Na-impeach sa House kasi tinrabaho mo. Pero ano nangyari? Nga. Kakupalan nyo kasi 4 yung pinasa nyo dapat isang beses lang sa isang taon. Sobrang gigil na gigil kayo kay BP Sara kasi ayaw kayong hatian dun sa 5 million. At nahuli yung mga katarantaduhan nyo. Yan. Tapos, ano pa? Hindi naman natuloy yan dahil sabi ng korte, unconstitutional yung impeachment na yan. Pinapasagot kayo ng korte, di ba? Pinapasagot kayo, ilang tanong yan. Kung tama ba yung ginawa nyo, kung masasabi natin na may bracket ba yan, o yung one year ban, 1 year bar rule. Wala hindi kayo sumagot mga mayayabang kasi kayo.
Alam nyo ba na ito daw si Romualdez ang bagong supremo ng mga NPA, komunista? Paano natin nasabi? Isipin nyo mga pare, isipin nyo mga banateros. Nung panahon ng na tumatakbo si Marcos, yung mga komunista, nilalabanan si Marcos. Ayaw maupo si Marcos, hindi pa pwede, ganyan-ganyan. Ayaw nila. Pero nung nakaupo na sila, at ito na nga ang speaker, tingnan nyo, nanahimik. Sino pa rin ang tinitira ng mga komunista? Si VP Sara at si Pangulong Duterte. So makikita mo dito itong mga tarantado na to, nabayad talaga. At may bago na silang pinuno. Ito nga daw yon si Martin Romualdez, di umano. Tinanong din si VP Sara sa kung posible bang may kumpas din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang kanyang sagot. Meron. Natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo, para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan. Walang direktang sagot siya ng palasyo pero giniit nitong kumpas ng Pangulo ang dahilan kaya may investigasyon ngayon. Ang Pangulo mismo Kaya na naman. ang nagpakulit ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon. Tagal yung tanga, oh. Nakita niya yung pagbulang niya. Oy, bobo. Hindi to tanga, bobo to eh. Ano ka ba? Wala ka bang alam? Kami nga alam namin eh. So, ang budget kasi, nangyayari yan, di ba? Magpo-propose yung mga ahensya ng gobyerno, gaya niyan, basta mga ahensya. OBP, basta kung sino-sino magpo-propose niyan. Itong propose nilang budget, ito papakita nila ngayon, i-reviewin yan. Magkakaroon ng bicameral. So sa BICAM, magsasama yung Senate saka yung Congress. So mag-uusap-usap kung okay yun, okay yan, kung papayagan nila. So, after nyan, meron pang isa, yung small committee na tinatawag na nandoon si Romualdez at si Zaldico. Di ba? So, doon na napapasok o doon na nila ginagawa yung mga insertion. Sabi naman daw, illegal naman yung insertion, pero sobra naman kasing kademonyuhan yung malaking ilalagay nila. Biruin mo, yung proposed budget ng OBP, 5 billion. Diba? Para dun sa mga construction ng DepEd sa school, 5 billion, okay na tayo doon. Tapos ngayon, may lumapit daw sa kanya na nanghihingi. Na magkano ba yung porsyento namin dyan sa 5 billion na yan? Sabi ni VP Sara, hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede yung ginagawa nyo. Ngayon, hindi pumayag si VP Sara. Ngayon, ang ginawa doon sa small committee, paglabas ng GAA, naging 15 billion. Yung 10 billion na yon, walang kinalaman doon si VP Sara. Kumbaga doon lang siya sa 5 billion. Sa Office of the Vice President, sa DepEd, diretso na yon sa trabaho. So yung 10 billion, malamang kanino napunta? Alam nyo na kung kanino. At sasabihin ng Pangulo, wala siyang kinalaman dyan. At sinasabi nitong tangan kong aso na to, na walang kinalaman ng Pangulo dahil siya nag-iimbestiga. Hindi. Nag-iimbestiga siya para hindi siya ang mapuna. Kunyari, papalabasin niya na anti-corruption siya at yung mga, especially si Saldi ko nga ang pinupuntirya nila eh. Diba? Especially to, actually pala. Si Saldigo nga ang inaano nila eh, ang pinupuntirya nila eh. Bakit? Hindi nila mapuntirya yung yung pinuno ng Kamara, na si Romualdez. Kasi mayayari sila. So after niyang BICAM o yung tapos sa small committee, pupunta na yan yung GAA na yan dun sa Pangulo. Hindi maaaprobahan yung mga budget na yan kung walang pirma ng Pangulo.
Siyempre, ikaw Pangulo, re-reviewin mo yan. Ano ka ba? Dahil nga, pinsan mo yung speaker, wala nang review-review. O, magkano sa akin dyan? So, yun na yun. Hindi maaaprobahan talaga yan kung walang bas-bas ni Marcos, walang kumpas ni Marcos. Kasi siya yung pipirma dun eh. Ganun lang yun. Ano ba naman? O, kaya mo yan, Auntie Claire. Ng gobyerno at silaan ng ating Pangulo, wala tayong makikitang anumang magandang salita mula sa kanya. Sa'yo din. Wala na nga magandang salita. Yung mukha mo pa, mukha ka nga. Tayo na, abogado, pero marang palengkera, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. So, yan na nga. Mga kapatid, O, yan na. O, sabi ni PBP Sara, actually, hindi naman si BP Sara ang nagsabi ng mali. Ay, sinabi niya yata yan. Hindi ko matandaan kung kailan, pero parang narinig ko sinabi ni BP Sara yan na may mali-maleta. Hindi ko parang ambush interview yata yun sa kanya sa sa ibang bansa eh. Matandaan eh. So, mali-maleta, ano lang daw yun? Nagsisinungaling daw yan, si BP Sara, hallucination, ganyan-ganyan. Kumbaga, gawa-gawa niya lang yung kwento, pati daw yung mga sugal na kinukubra ni Torino Romualdez. Di ba dati, sinasabi natin kay BP Sara na, sinasabi niyo pala kay BP Sara na, naluloka lang yan si Sara, kasi yun eh. Kung ano-ano sinasabi nila, di ba? Doon napatunayan na biglang lumantad na itong mga katarantaduhan itong dalawang Saldico at si Romualdez. Di bawi sila ngayon. Ay, oo nga, tama yung binigay, sinabi ni BP Sara. Ano kayo ngayon? Hintayin nyo lang sa 2028. Kasi pag sa 2028, magkakaalaman tayo. Pero, baka mag-file na naman ng impeachment yan sa, February. Magpa-file ng impeachment yan mga yan kasi talagang atrabahuhin nila yan. Anyway mga pare, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Paki-follow po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan na lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino